Ikaw ba yung nag-report na ng haras ako? Pero anonymous naman ang report ko ah. Itong sulat, bakit nasa iyo? Anonymous. Ikaw lang yung tangang maniniwala. Wang Ming, si Dr. Wu ang pinakamagaling na doktor sa ospital natin. Isang henyong doktor. Ang pamilya Wu ang nangungunang pamilya sa buong Medical Association. Pinangahasan mong i-report siya? Sawa ka na sa buhay mo? Wait, bakit mo siya pinagtatanggol? Totoong nakita ko siyang nangharas sa iyo. Kaya ako nag-report. Bakit? Wait. Ikaw, sabihin mo sa kanya kung bakit. Dahil kami ni Dr. Wu ay matagal nang magkasintahan. Hindi iyon harassment. Iyon ay flirting. 5 taon kaming magkasama. Hindi ko man lang nahawakan ang kamay mo. Bakit ka nag-cheat? Ano ngayon? Kung hindi ako sumama kay Dr. Wu, sasama ba ako sa'yo na? Walang kwentang janitor? Ha. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko sa mga nakaraang taon? Sabi mo dati, mahirap ang pamilya mo? Huminto ako sa pag-aaral at nagtrabaho para suportahan ang pag-aaral mo. Sabi mo naman ayaw mong lumayo sa akin? Kaya hindi ako nag-deliver? Pumunta ako sa ospital para maging janitor. Bakit mo ako ginaganito? Ikaw lang ang may gusto niyan? Maging manliligaw ko? Anong kinalaman ko dyan? Hindi posible. Siya ang nagbanta sa iyo. Di ba? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Siya ba? Manliligaw pala. Dapat alam mo ang lugar mo bilang manliligaw. Kung mag-iingay ka pa, papatayin kita. Tama nga pala. Maraming salamat sa iyong sakripisyo sa loob ng maraming taon. Dinala mo siya sa akin. Siya, Ang sarap niya. Buisit. At saka, tanggal ka na sa trabaho. Panliligaw. Nagmakaawa ka hanggang wala kang nakuha. Wala akong kwenta. Walang kwenta. Naku, Nabulo na. Dalhin siya sa ospital. Siguradong mamamatay siya. Gamitin agad ang Heimlich maneuver. Right. Anong May? Anong Nietzsche? Anong unang lunas? Naantala ang pagpunta ng binibini namin sa ospital. Papatayin kita. Lumayas ka na. tulong! Iligtas mo ako! Kapag nakarating sa ospital, mamamatay siya sa pagkabulunan. Hindi pwede. Kung hindi ninyo ililigtas, ako ang magliligtas. Umalis kayo. Ano ang gagawin ng binatang ito? Oo nga, ano yun? Napakawalang hiya. Nang aapi siya. Oo nga. Oo, nang aapi. Buwisit. Bitawan mo ang binibini. Gaan ang pakiramdam. Ayos, gumaling na. Sa 2 galaw lang, gumaling siya. Isa sa 10 pinakamapanganib na emergency. Doktor Ito, Doktor. Ito ay common lang. Huwag ninyo akong purihin ng sobra. Nakita nyo? Ito ang Heimlich maneuver. Kayo, mga guwardiya, Kahit itong pangunahing kaalaman ay wala, ang lalim ng gamot na ito, paano ko mauunawaan bilang isang gwardya? maghiwa-hiwalay na kayo. Natagpuan na kita sa wakas. Anong mahusay? Tabi! Sino ito? Ha! Nakakatawa talaga! Hoy! Kailan pa? Isang janitor na na-fire? Ang tapang mag-claim na isang doktor? Malas. Dito ko pa makikita ang alagad ni Wu Chang. Ikaw ay... Ako ang bagong punong manggagamot ng ospital ng syudad. Ako. Apelyido ko ay Liu. Hindi kilala. Tinulungan ko ang binatang si Wu sa operasyon ng tinik ng isda. Ako ang doktor na iyon. Napakataas ng teknikal na antas ng operasyong iyon. Isang mali na pagkilos, patay agad. Hoy, hindi mo ba ako kilala? Mababa lang ang paningin mo. Operasyon lang ng tinik ng isda. Anong ipinagmamalaki mo? Ikaw? At saka,
Hindi ka ba umakyat sa pagsipsip kay Wu Chang? Walang kakayahan o etika. Ikaw, Mas magaling pa rin ako kaysa sa iyong nagpa-practice ng walang lisensya. Maniniwala ka bang tatawag ako ngayon ng pulis? Makukulong ka sa piitan. isang beses lang akong nagmatapang. Ganyan kahalaga? Director Liu, mag-usap tayo ng maayos. Tingnan mo, may mga matatanda ako sa bahay. At wala naman akong bata. Tama na. Huwag kang magpatawa. Kayo'y aso't pusa. Hindi. Hamak na mababa ang paningin. Tatawag na ako ng pulis. Hihintayin nyo na lang makulong. Hoy ikaw! Ang lakas ng loob mo. Hindi lang hinamon ako sa lansangan. Ako ang pangalawang binibini ng pamilyang Cheng. At inaapi mo ang aking bisita. Ano ang sinabi mo? Pamilyang Cheng, ang pinakamayamang pamilya sa Yunzhou. Kaya pala siya ang anak ng mayaman. Kaya ganyan kalaki ang entourage. Doktor, kung sasama ka lang sa akin pa uwi para kumatawan sa Cheng sa medical conference, siguradong hindi ka niya gagalawin. Ang matalino ay umiiwas sa gulo. Ayusin muna natin ang problema. Kung hindi, tatakas ako sa gabi. Sige, sasama ako sa iyo pa. Iyon, Miss Cheng. Naalala ko lang, ang gas ng bahay namin hindi pa na-off. Kung pwede, ako na lang. Ibigay mo sa akin ang susi ng bahay mo. Mag-uutos ako ng bantay para pumunta sa bahay mo at patayin iyon. Ang hirap naman. Ako na lang. Bihasang doktor. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, bukod sa pagpapalaban sa iyo para sa aming pamilyang Cheng, mayroon pa akong isa pang mas kagyat na bagay na gusto kong ipagawa sa iyo. Ano iyon? Tungkol ito sa aking ate si Cheng Shui. Mula pagkabata ay mahina ang katawan niya. Ngayon ay mas malala pa. Hanggang sa punto na nahimatay siya kahit kailan. Hinanap ko na lahat ng bihasang doktor. Wala ni isa ang makapagpagaling sa kanya. Gusto kong hilingin na iligtas mo ang aking ate. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Talagang hindi ako marunong magpagamot. Sa ganitong kakayahan ko, na parang baguhan kahit aso ay nanginginig na lang. Huwag ka nang magpakabait. Kanina ay nabulunan ako. Nagaling mo ako. Naniniwala akong pagalingin ang aking ate ay tiyak na hindi problema. Basta't ikaw ay handang tumulong, iaalay ko ang bayad na 10 bilyon. Kahit magkano ang ibigay mo. Teka lang, magkano? 10 bilyon. Pera ng patay? Tunay na pera. Ang pamilya Cheng ay pinakamayaman sa Cloud City, tumutupad sa salita. Diyos ko! Mula pa noong simula ng mundo, nag-iipon na ako. Hindi maabot ang halagang ito. Hindi pwede. Kahit magkano ang ibigay mo, hindi ko iyon papansinin. Paano kung mamatay siya sa pagpapagamot? Sino ang mananagot? Huwag ka nang tumanggi. Hindi ako papayag na umalis ka. Kung hindi ka sumusunod sa mabuting pakiusap, mapipilitan ako gumamit ng matinding paraan. Ano ang gagawin natin? Ito. Xiao Okshu, gising. Hahaha. Ginoong Cheng, tapos na ang 3 araw na palugit. Ikaw, ano na ang napagpasyahan mo? Ang mukha ni Schwer ay lalong lumalala. Ginoong Cheng, sa buong Yunzhou, ako lang ang makapagligtas sa buhay ni Schwer. Kung hindi ka pa rin papayag na ipakasal si Schwer sa akin, siya ay tuluyang wala ng pag-asa. Sa buong Yuncheng, sino ang hindi nakakaalam na isa kang babaero? Gusto mong pakasalan ako? Imposible. Ano? Xiao Xue. Ginoong Cheng. Binibini, wala nang tibok ng puso. Diyos ko. Xiao Xue. Ano ito? Sabihin mo, bukod sa kahilingang iyon, may iba pa bang paraan? Ako naman ay hindi mapilit. Ginoong Cheng, kung handa kang ibigay ang lahat ng iyong kayamanan sa akin, maaari ko rin kayong tulungan. Jay, huwag kang pumayag sa kanya. Nakahanap ako ng isang bihasang doktor na makapagligtas kay ate. Wang Ming, Nakalimutan kong tumingin sa kalendaryo ngayong araw. Ang laki talaga ng pagkakataon. Kayo magkakilala. Higit pa sa magkakilala, siya ay janitor sa ospital namin. Nakalimutan ko, sinibak ko na siya. Sa kanyang kakayahan, ngayon ay dapat.
Isa na siyang walang trabaho. Wang Ming, hindi ka ba mabubuhay kung walang walis? Bumalik ka na naman sa pamilya Cheng para humingi ng pagkain? Ang mga taong katulad mo, talagang mababang uri habang buhay. Igalang ninyo ang dakilang manggagamot. Siya ang inimbita ko para iligtas ang ate ko. Binibini, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay tagalinis ng banyo. Wala siyang alam sa pagligtas ng tao. Oh, kasama ko siya sa loob ng maraming taon. Paano ko malalaman na marunong siya ng medisina? Kung siya ay marunong magpagaling, saka na umakyat ang baboy sa puno. Ikalawang anak, saan mo nakilala ang taong ito? Palayasin mo siya. Huwag ka nang magdagdag ng gulo. Hey, kanina'y nabulunan ako. Ilang galaw lang niya. Nailigtas ako. Ito ay isang bagay na kahit ang nangungunang doktor ay hindi magagawa. Ang ate ngayon ay nasa kritikal na kalagayan. Hayaan mo siyang subukan. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Wang Ming, bilisan mo at gisingin ang ate ko para patunayan ang iyong kakayahan. Ako, sabi ko na nga ba't hindi siya kwalipikado. Wala siyang kwenta. Ginoong Cheng, ang aming pamilya Wu sa industriyang medikal ng Yunzhou ay makapangyarihan. Ako lang ang makakapagligtas sa anak mo. Mas mabuti pang ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong ari-arian. Kung magtatagal pa, sisirain mo ito. Wang Ming, Dahil nawalan siya ng malay, gawin natin ang CPR. Baka mailigtas pa. Sige, subukan ko. Ikaw, anong gagawin mo? Punong Cheng, siya ay talagang hindi isang Diyos na manggagamot. Sa tingin ko, may iba siyang pakay. Sa ilalim ng pagkukunwaring paggamot, gusto niyang dungisan ang binibini. Oo nga, Wala akong nakita na ganyang paraan ng pagliligtas. Si Wang Ming, palagi siyang walang hangganan, sakim at malibog. Ganito niya sinisira ang kalinisan ng binibini. Ikaw, bumaba ka. Ikaw, Tay, ito ay marahil ang natatanging teknik ng doktor. Noong iniligtas niya ako, ganun din ang ginamit niyang pagpindot. Mukhang talagang iniligtas niya si ate. kalokohan. Ang sakit ng binibini ay isang bihirang sakit sa puso. Kailangan ng pagpapalit ng puso para gumaling. Hindi pwedeng basta, hawakan lang at magising. Oo nga, kayo, huwag kayong maniwala sa walang kwentang ito. Kung papabayaan ninyong maantala pa, ang buhay ng binibini ay mawawala na. Ang koma ginawa ninyong sakit sa puso. Walang kwenta talaga, bata. Ikaw? Punong Cheng, huwag kang makinig sa kanya. Ako kahit singaw, na terminal na sakit kayang gamutin. Magkakamali pa ba sa diagnosis? Hindi ba? Ito ay kalokohan niya. Ang paggamot ng singaw ay gamot na ba? Ako marunong pa. Maggamot ng paso, ng heat stroke, ng pagdurugo ng ilong. Kahit basic na CPR, hindi alam, bumalik sa kindergarten, mag-aral ka ulit. Ako, Sandali. Sinabi mo, ang tawag mo, CPR, CPR. Ito ay ang maalamat na pamamaraan ng Diyos na manggagamot. Ang tsuper na ito, ang cheesy naman. Masyado kang nanonood ng short drama. Siya? Anong alam niya sa medical tricks? Dr. Sun, huwag kang magpalinlang sa kanya. oo nga, yung mga bagay na ganyan, nasa alamat lang yan. Siya, isang janitor. Paano niya malalaman? Sa tingin ko, nagpapalakas lang siya. Baka hindi nga niya alam kung ano ang CPR. ang teknik na ito, sa buong Nanhai, at maging sa buong mundo, ilang tao lang ang marunong, yung mga ginagawa niya, mga bastos na galaw. Dr. Sun, sigurado ka bang CPR yan? Ito. Ginoo, bihira lang ginagamit yan. Napakabihira talaga. Di ayon, si Wang Ming, ginagamit niya na walang nakakaalam ng teknik na ito. Nagpapanggap lang na malakas. Pinuno ng pamilya Cheng, magdesisyon na kayo agad. Pumayag ako. Kita mo? Sabi ko na may masamang balak siya. Pinuno ng pamilya Cheng. Kung hindi kayo kikilos, baka hindi natin alam kung ano pang kalokohan ang gagawin niya. Tuloy, hilahin ninyo ang lalaking ito. Sandali lang. Tama. Ngayon sigurado na. Ito na ang medical god technique. At ito pa, combination version. Ito ay katulad ng alamat na eksaktong katulad akar. Kailangan itong isabay sa tinatawag na mouth-to-mouth technique para maipakita ang pinakamabisang epekto ng himala. Binabati kita, Ginoo, nailigtas na ang binibini.
Ha, ha. Hindi siya talagang marunong ng CPR. Imposible. Kahit ang tatay ko hindi marunong. Siya na nagwawalis. Saan natuto? Ayaw mo lang mag-aksaya ng oras? Gusto mo bang mamatay ang binibini? Wang Ming, kaya mo ba? Sinadya mong magtagal para mamatay ang binibini? Sabi ko na nga ba, wala kang kwenta paano mo malalaman ang himala ng doktor. Wang Ming, ganyan mo hamakin ang anak ko. Kung hindi siya magising, mamamatay ka. Naku, naloko ng mga kapitalista. Ilang pindot ba ang ginawa ko? Hindi. Mali ang frequency ng compression. Magiging hindi epektibo ang CPR. Malaking bawas. Ayan, panoorin mo akong gamitin ang himalang kanta. Ang unang 4 na linya ng kantang ito, ang tempo ay tama para sa 31 compressions sinusundan ng 2 mouth-to-mouth. Mga amo, titingin lang kayo? Kumanta na kayo. Gusto nyo pa bang iligtas siya? Ay ang pinakamasaya. Ang palikulikong ilog mula sa langit. Ang maalab na awit ang aming inaasam. Doc Sun, hindi ba sinabi mo, siya raw ay dalubhasang manggagamot? Bakit hindi pa nagigising ang anak ko? Ito, Panginoon, baka dahil matanda na ako. Malabo na ang mata. Maaaring nagkamali ako ng tingin. Talaga bang nagkamali ako ng tao? Wang Ming, tumigil ka na sa pag-arte. Ang arte mo, halata na. Panginoong Cheng, hindi lang niya naantala ang paggamot sa binibini. Ginawa pa tayong parang aso. Bakit di mo siya patalsikin? Tumigil ka nga. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Sleeping Beauty. Kung hindi ka pa magigising, sasamahan na kita matutulog ng tuluyan. Ama, huwag mo na siyang payagang pindutin. Kung ipipilit niya, mamamatay ang binibini. Wang Ming, bitawan mo ang ate ko. Ilang beses pa? 3. 2. May tao ba? Kunin itong pekeng doktor at hilahin ninyo durugin ang mga kamay. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako eksperto. Gising-gising na. Dr. Sun, tingnan mo nga ang kalagayan ng anak ko. Ginoo Stable, ang vital signs ng binibini. Si, Tatay, talagang ginising ni Wang Ming. Si ate, pababain mo na ang mga gwardiya. si Alice. Okay ka lang ba? Takot na takot ako. Akala ko, mamamatay na ako. Talagang marunong si Dr. Wang ng CPR surgery. Salamat sa pagligtas mo sa aking anak. Salamat. Imposible. Ang CPR na napakahusay na medikal na pamamaraan, paano niya magagawa? Swerte lang yon. Nagkataon lang. Kulang ka sa pag-aaral. Mababaw ang kaalaman. Hindi mo man lang pwedeng hayaan na magaling ang iba. Ikaw. Ginoong Wu, ito ang teritoryo ng pamilya Cheng. Wala kang karapatang magloko dito. Naiintindihan ko na ito ang inyong plano ng pamilya Cheng. Pinasakop niyo sa akin ang isang janitor para hiyain ako. Ang pamilya Cheng kami ay matuwid at tapat, hindi kami gumagawa ng ganyan. Pero ikaw, Ginoong Wu, kulang sa pag-aaral. Mas mabuting umuwi ka na lang. Pag-aralan mo ng mabuti. Punong Cheng, alalahanin mo na lang ang medikal na kumperensya bukas. Tingnan natin, ang inyong doktor Wang Ming, kung kaya bang iligtas ang inyong pamilya. Cheng, tara. Ginoong Wu, aalis na ba kayo? Hindi ko na kayo ihahatid. Ito ang pakiramdam ng paghampas sa isang mayabang. Ang sarap-sarap. Puntahan mo si Wang Ming, siguraduhing malaman kung saan siya natuto ng medisina. Salamat. Anong sakit ito ng anak ko? Ito. Masyadong maaga kang natuwa. Paano ko ito sasagutin? Ngayon, mayroon akong medikal na bentahe. Malamang, kahit umutot ako, maniniwala sila. Kaya, magtatanong lang ako ng ilan.
Tapos sasabihin kong hindi ko rin kaya gamutin. Binibining Cheng, sabihin mo sa akin ang iyong mga sintomas. Ako, madalas akong kinakabahan, pinapawisan ng walang dahilan. Minsan, kapag matagal nakaupo o nakahiga, pagtayo ko, nahihilo at nanlalabo ang paningin. Ang sintomas na ito parang low blood sugar. Tama ba? Kapag hindi kumakain ng agahan, lumalala ba ang sintomas? Oo, tama. Minsan, kapag hindi ako kumakain ng agahan, hindi na ako makalakad. Alam mo pa ito, siguradong magagamot mo si ate. Ano ang kailangan mo? Mga mamahaling medical equipment at gamot, sabihin mo lang. Hindi na kailangan. Hindi na ganoon kakomplikado. Bigyan mo lang siya ng isang baso ng tubig na may pulot, sapat na. Iyan lang, ganoon lang kasimple. Oo, kung hindi ka naniniwala, gawin mo at painumin siya. Siguradong epektibo. Kung gayon, mabilis, kumuha ng isang baso ng tubig na may pulot at ibigay sa kanya. Hindi na ako nahihilo. Talagang epektibo. Diyos ng medisina, ikaw talaga ang tagapagligtas ng pamilya Cheng. Pumayag kang yumupo ako sa iyo. Wag, binibining Cheng. Low blood sugar lang iyan. Kailangan lang mag-supply ng asukal sa tamang oras. Mga common sense lang ito. Talagang Diyos ng medisina. Ang lalim ng medikal na kaalaman na ito, ngunit sinabi niya nang parang walang bigat. Diyos na Wang. Kanina mo lang ako. Ako, ginawa ko iyon para iligtas ka. Dahil iyon na ang totoo, kailangan ko na lang ibigay ang sarili ko sa iyo. Ako, Wang Ming, saan ka nakatingin? Ayaw mo na ba ng mata mo? binibini. Huwag na ninyo akong kulitin. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Pero, yung napag-usapan dati, bayad sa konsulta. Madali lang. Madali lang. Dumating na sa bank account 10 bilyong piso. Panaginip lang ba ito? Dr. Wang. Kung gayon, ikaw ang kumatawan sa pamilya Cheng sa pagdalo sa medical conference. Ito. Basta pumayag ka dito. Lahat ito ay sa iyo na. Naku po, grabe naman. Ang dami. Ang aking trypophobia gumaling na. Kulang. Ang mga ito ay mga antigo mula sa Ming at Qing dynasties. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ibinibigay ko rin sa iyo. Kulang pa ba? Sapat na, sapat na. Kung dagdagan pa, natatakot ako na baka ako ay mahimatay. Kung ganon, pumayag ka na. Oo naman, pumayag ako. Kung hindi pa ako pumayag, natatakot ako na si Master Cheng sa galit mo, ilipat ang pamilya Cheng sa akin hehe. Pero bago magsimula ang kompetisyon, may kailangan ako. Kailangan ko munang umuwi. Sige, gawin mo ang gusto mo. Hoy, Xiao Oksue. Ang Dr. Wang na ito ang tanging pag-asa ng pamilya Cheng para sa kanilang pagpapatuloy, kahit anong paraan ang gamitin mo. Kailangan mong makuha siya upang siya ang kumatawan sa pamilya Cheng sa medical conference na ito. Ano ang nangyayari? Naku,
Yung Lotus Candle ay naging engkanto. Marunong ka bang magsalita? Saan ako kamukha ng Lotus Candle? Fang Vai, bakit ka nandito sa bahay ko? Dahil may susi ako sa bahay nyo. Nakakainis ka talaga. Yung inihanda ko para sa'yo na surprise ambience na sira mo na. Sumama ka na kay Wukyang. Ano pang surprise ang ihahanda mo sa akin? Sabihin mo na, bakit ka pumunta sa bahay ko? Para saan? Gusto ko lang malaman, paano ka naging ganyan kagaling? Sa medisina? Hanya ako sa'yo. Kailangan pa bang pag-aralan yan? Alam na yan ng 3 taong bata. Ikaw, ano pang itinatago mo sa akin? Kung sasabihin mo lang sa akin, sasama ako sa'yo? Huwag mo akong lokohin. Sinabi ko na nga, karaniwang kaalaman lang yan. Hindi mo alam. Ibig sabihin, naabot nito ang iyong blind spot sa kaalaman. Sa totoo lang, coincidence lang lahat to. Di ba? Tisk! Sayang ang oras ko. Hindi ka talaga sincere na makipagbati sa akin. Tsk! Huwag kang mag-assume kung hindi dahil kay Ginoong Wu na inutusan akong mangalkal ng impormasyon sa'yo. Magpapakabait ba ako sa'yo? Fang Wei, dati akong mabuti sa'yo, pero ayaw mo akong hawakan kahit isang beses. Ngayon, para kay Wukyang, talaga naman. E ano ngayon? Si Ginoong Wu ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa'yo. 1,000 beses na mas mahusay. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Tulad ng lalaking tulad mo, walang may gusto sa'yo. Sino nagsabing Binibining Cheng, bakit ka nandito? ako? Binibining Cheng, ang bilis mong makabangon. Dahil narito si Wang Ming na doktor, kahit anong sakit kaya niyang gamutin. Ha? Wala siya kundi isang mababang tagalinis. Marunong ba siyang magpagaling? Binibining Cheng, pinapayuhan kita. Makipagkompromiso ka na kay Wu Xiao. Huwag kang mabulag sa kanya. Huwag nang mag-antala sarili mong buhay. Na-diagnose na ni Wang Ming ang sakit ko at pinagaling ako. Kaya wag na kayong mag-alala. Ano? Marunong ka ring mag-heart transplant? Marunong ka rin ng mga ganyan? Sinabi ko na sa'yo, hindi naman kailangan ng heart transplant, Binibining Cheng. Mababang asukal lang sa dugo, kailangan lang dagdagan ng asukal. Imposible! Huwag kang magmayabang dyan. Hindi ako naniniwala sa galing mo. Mas magaling pa kay Wu Xiao? Si Wu Chang, kahit ang sakit ko, hindi man lang nadiskubre. Ang galing niya, talagang hindi kasing galing ni Wang Ming. Fang Wei, ikaw ay bulag. Hindi mo nakikita ang kabutihan ni Wang Ming. Pero ngayon siya ay panauhing pandangal ng pamilya Cheng. Hindi pa dapat ikaw isang maliit na nurse ang mang-insulto sa kanya kung magpapatuloy ka sa pang-aabala kalaban mo ang pamilya Cheng. Kahit si Wu Chang ay hindi ka maililigtas. Umalis ka sa harapan ko. Binibining Cheng, salamat. Huwag kang masyadong formal. Tawagin mo na lang akong Xiao Shui. Ikaw rin. Sa susunod, huwag mo na akong tawaging doktor. Tawagin mo na lang sa pangalan ko. Oo nga, hindi mo pa sinabi sa akin. Bakit ka narito? Sa kwarto mo, sasabihin. Siyar, anong gagawin mo? Wang Ming, hindi mo ba ako gusto? Ayaw mo ba sa akin? Hindi pwede. Hindi ko ito magagawa. Binibining Cheng, alam kong ginagawa mo ito para sa pamilya Cheng pero hindi ko ito magagawa. Cher, bakit ka umiiyak? Ano ba talaga ang nangyari? Pwede mo akong sabihan? Wang Ming,
Tulungan mo ang pamilya Cheng. Ang medikal na kumperensya bukas. Hindi pwedeng matalo ang pamilya Cheng. Bakit? Maraming angkan ng medisina sa lalawigan ng Nan. Ito ay isang kompetisyon lamang. Ano naman kung matalo? Wu Chiang, ilang beses pumunta sa bahay para hilingin na pakasalan ako, tumanggi ako sa kanya. Dahil ang kanyang ama, na si Wu Wentao, ay presidente ng medikal na samahan ng lungsod ng Yun Lantaran at palihim gumagawa ng hadlang sa pamilya. Cheng. Kung bukas, sa medikal na kumperensya, hindi manalo ang pamilya Cheng, hindi lamang ang pamilya Cheng. Ang tatanggalin sa lungsod ng Yun, pati ako, ay mapipilitang pakasalan siya. Itong munting Wu Chiang. Kaya, ikaw ang huling pag-asa ng pamilya Cheng. Kung tutulungan mo ang pamilya Cheng, gagawin ko ang lahat. Sigurado ka. Hindi ko hahayaan si Wu Chiang na makuha ang gusto niya. Gabi na, maaga ka nang umuwi at magpahinga. Hindi kita bibiguin. Salamat. Dr. Wang Ming, nasa baba na kami ng iyong bahay. Maghanda ka na. Sumama ka sa amin sa pulong. Sige, bababa na ako. Paano napunta rito? Dalhin na lang natin ito. Dr. Chen, matagal na tayong hindi nagkikita. Hoy, anong ginagawa mo dito? Kayo pala, nandito ako. Tingin-tingin lang sa ibang bagay para makapag-relax. Tama na, huwag mo na siyang kulitin. Bago magsimula ang kumperensya, ipakikilala kita sa kanya. Tara. Buti na lang mabilis ang kamay ko. Kung sila ang nakakita, nanonood pa ako ng acupressure chart. Itong mga basic na bagay, hindi ba ako mapapahiya sa harapan nila? Ang mga dumalo sa kumperensya ay ang mga namumuna sa bawat medikal na larangan. 3 judges ang narito. Ang isa ay ang tatay ko, ang isa ay si Wu Wentao, at ang isa pa ay ang pinuno ng pamilya Shu, si Shu Qingwai. Ang pamilya Shu sa Timog Lalawigan ay ang pinakasikat na pamilya ng tradisyonal na Chinong medisina. Ang pinuno ay si Shu Qingwai na ito. Siya ay isang tanyag na doktor ng TCM, masasabing sa larangan ng TCM, walang makakatalo sa kanya. Ang ipinadala ng kanilang pamilya ay ang kanyang anak na si Shu Yu. Kung sakaling makaharap namin ang mga komplikadong kaalaman sa TCM, di ba siguradong mananalo ang pamilya Shu? Hindi naman sigurado. 3 round ang paligsahan, gagamit ng point system. Ang makakapasa sa bawat round ay makakakuha ng 10 puntos. Ang iba ay makakakuha ng puntos batay sa oras ng pagsagot. Bababa ng sunod-sunod. Ang may pinakamaraming puntos sa huli ang mananalo. Sa aking kaunting medikal na kaalaman, na bigla kong pinag-aralan, baka para lang libangin ang mga ekspertong ito. Baka para lang libangin ang mga ekspertong ito. Kung aalis ako ngayon, may oras pa ba? Wang Ming, talagang hindi ka uubra. Hindi pa nagsisimula. Natatakot ka ng Wu Chiang, kinakabahan lang si Wang Ming. Ano ang pinagsasabi mo? Ako ang nagsisinungaling? Tingnan mo siya. Yung duwag niyang itsura. Kung hindi lang dahil may nanonood, baka matagal na siyang tumakbo. Wu Chiang, pakiusap. Sa kalahi naming Cheng, magpakita ka ng respeto. Miss Cheng Wu Xiao ito ay para sa ikabubuti ng inyong pamilyang Cheng. Bago pa man magsimula ang laban, magpalit ka na ng tao. Tingnan mo si Wang Ming. Itong walang kwenta, pinapahiya niya kayo. Sino ang nagsabing tatakbo ako? Dahil nandito si Wu Chiang, ang natalo ko noon. Kahit gaano ako kahirap, ikaw ang nasa baba. Wang Ming, ikaw ay isa lang janitor na nasa ilalim. Akala mo ba may ganyan kang kakayahan? Oo nga. Tingnan mo ang agwat ng level ninyo. Gusto mo pang lampasan si Wu Xiao? Panaginip mo yan. Janitor, kaya pala, hindi ko kilala ang taong ito. Paano pinayagan ng pamilyang Cheng ang ganitong tao na sumali sa kompetisyon? Sabi pa niya, natalo niya si Wu Xiao. Si Wu Xiao ay sunod-sunod na nanalo ng 2 beses na kampiyon. Paano siya matatalo sa isang janitor? Oo nga, ano? Ang kapal ng mukha. Baka naman hindi makahanap ng tamang tao ang pamilyang Cheng.
Kaya sumuko na lang sila at kumuha na lang ng baliw. Hindi ninyo alam ang husay ni Wang Ming. Teka lang, Wang Ming. Magmumukha kayong tanga. Ma'am, ayaw ko lang bigyan ng karangalan si Wu Qiang. Huwag mo akong ilagay sa problema. Huwag ka nang magpaka-humble. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Ipamukha mo sa kanila. Sige. Kung matatalo kayo, hindi lang kayo sumunod sa pusta, kundi pati si Wang Ming na walang kwenta, luluhod sa harap ko, yuyuko siya ng 10 beses. Tatawag sa akin ng tatay ng 10 beses. Ikaw. Mahal na mga panauhin. Ng medical convention, 3 laban. Wang Ming, bumaba kami para makita ka. Huwag kang kabahan. Naniniwala ako sa iyo. Wang Ming, kailangan mong manalo talaga. Kung hindi, hindi kita papatawarin. Wang Ming, dahil sa pagkakakilala natin, bakit hindi ka nalang lumuhod at humingi sa akin? Magpapakita ako ng awa para hindi ka masyadong matalo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Sa larangan ni Mr. Wu, tiyak na hindi mo siya matatalo. Pakiusap? Imposible yan. Sige, kung ayaw mong sumunod, pipilitin kita. Hintayin mo na lang ang kamatayan. Maruming janitor. Umalis ka. Hindi ko sila pwedeng biguin. Bahala na. Susubukan ko na lang. Baka mag-iba ang kapalaran. Unang laban. Laban. Pagkilala. Narito ang 3 piraso. Mga sinaunang medikal na kagamitan. Hinanap ito ng mga dakilang doktor, mula sa dakilang siya. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng gamit nito. Ngayon, kung sino ang unang makakilala ng isa sa mga ito, ay makakakuha ng 10 puntos. Ang mga susunod, ay babawasan ng puntos. Naku! Simula pa lang, ganito na kalaki ang hamon. Hindi ko pa nga alam ang mga karaniwang kagamitan. At ito pa, ay sinaunang. Narinig ko sabi ng master ko, ang mga sinaunang medikal na artifact, lahat ay mga pinong bagay. Kung hindi mo alam ang tamang paraan, imposibleng magamit. Hindi ito para sa ordinaryong tao kayang gamitin yan. Sinaunang kagamitan ito oo naman. Kailangan nasa antas ng isang medikal na Diyos bago ito magamit. Tulad nating mga mortal makakita kahit isang sulyap swerte na yon. Tama nga. Kaya naman, mahirap ang paligsahan. Hindi ko alam kung anong klaseng eksperto ang makakakilala ng isa. Wala na. Ang laban ay hindi pa kalahati. At natalo na ako sa unang round. Ate, ang unang laban ay napakahirap. Kaya ba ni Wang Ming? Wang Ming, kahit ang Heimlich maneuver at CPR ay alam niya. Baka ang mga bagay na ito ay nakita na rin niya. Hindi naman siya anak ng tadhana, kayang laging swertehin. Sa paningin ko, ang mananalo sa laban na ito ay tiyak na si Wu Xiao, na maraming alam. Wang Ming, ito ay mga sinaunang kagamitan ng mga Diyos, malamang hindi mo pa nakita. Ang confident mo parang nakita mo na. Hindi ganoon kadaling makakita ng mga iyan ikaw. Probinsyano, iniisip mo ba na ikaw pamilyar sa mga sirang walis at maruming basahan? Kapag binuksan na ang kahon, huwag mong sabihing nasilaw ang iyong mga mata. Ha? Sinaunang kagamitan? Ito lang ang mga ito? Ate, marami kang alam. Kilala mo ba ang mga ito? Ate, tingnan mo. Anong ekspresyon iyan ni Wang Ming? Baka hindi niya makilala. Ang hirap nito. Hindi niya makilala. Hindi naman siya masisisi. Ang mga ito, ano ba ang mga bagay na ito? Hindi ko pa nakita. Mukhang mga gamit sa toolbox. Ito pala ay mga medical supplies. Hindi, mga kagamitan sa kusina yata. Yung parang octopus. Hindi ba yan silang egg beater? Ang mga bagay na ito, kahit yung matandang may demensya sa tabi ng bahay namin, alam na alam. Kayo ba ay nanggagago? Bata, ang yabang mo naman. Kami naman ay mga kilalang doktor. At pinagtatawanan mo kami? Mag-ingat ka, baka hindi mo kayanin. Oo nga, gustong sumikat.
Hindi naman kailangang maging ganyan kayabang. Itinuturing mo ba ang mga mahiwagang gamit parang sa palengke na panis na repolyo? Ano ang tinatawanan nyo? Paano kung kilala ni Wang Ming ang mga ito? Kayo hindi nakakita. Hindi ibig sabihin hindi rin nakita ni Wang Ming Siya? Siya? Gusto lang niyang magpansin para sayangin ang oras ng lahat. Mga kasama, huwag muna kayong magmadali. Pakinggan muna natin kung ano ang sasabihin ni Wang Ming. Oo nga, ang ating medical conference ay para sa lahat ng opinyon. Dito tayo nagbabahagi ng ideya, di ba? Wang Ming, ikaw anong bagay ang nakilala mo? Ako. 3 hurado. Nakilala ko na ang gamit ng isa sa mga mahiwagang bagay, kaya hayaan nyo na akong maunang magsalita. Galing ng anak ko. Ikaw na nga ang magsabi. Ano ang nakita mong gamit nito? Yung Ginoong Wu. Lahat ng bagay ay dapat may unahin ang nauna, di ba? Si Wang Ming ang unang nakakilala nito. Dapat, hayaan muna siyang magsalita. Tingnan mo ang pag-aatubili ni Wang Ming. Mukhang wala siyang nakikita, di ba? Kaysa sayangin ang oras ng lahat, mas mabuti pang hayaan ang anak ko ang maunang magsalita. Tama nga. Si Wang Ming ay hindi maaaring mas magaling pa kay Wu Xiao. Kaya't hintayin na lang natin si Wu Xiao para matiyak na panalo na tayo. Oo, si Wu Xiao ang mauna. Para makita naman natin ang kanyang galing. Malaman ang gamit nitong mahiwagang bagay na gamit. Bata, dilataan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung gaano kalawak ang kaalaman ng binatang ito. Naku, ang madaling puntos na nasa bibig ko na ay lumipad na naman. Ito ay isang sinaunang mahiwagang bagay na retraktor. Dahil ang mga sinaunang tao ay walang metal, kaya gumamit sila ng kahoy bilang pamalit. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang hugis ng bagay na iyon ay pareho sa skin retractor. Talagang magkapareho. Talaga namang karapat-dapat na tagapagmana ng punong pamilya Wu. Ang lawak ng kanyang kaalaman. Ako ay naninindigan na siya ay tiyak na siya pa rin ang kampyon ngayon. Hindi pre, itong bagay na ito ay napakalaki ng sukat. Gawin itong retraktor, para mo bang binubuksan ng tao na parang inihaw na manok? Kung gayon, parang tama rin. Ang mga retractor ay maliit. Kayang hawakan ng 2 daliri. Ang bagay na ito ay parang masyadong malaki. Oo nga, ang katumpakan ng medikal na instrumentong ito ang pinakamahalaga kahit kaunting pagkakamali. Ang epekto ay ganap na magkaiba. Paano kayo mangahas na pagdudahan ako? Wang Ming, kaya mo bang sabihin ang iba pang gamit ng mahiwagang bagay na ito? Hindi lang alam sa iyong kamay ang gamit nito. Ang dalawa pa alam ko rin. Wang Ming, kung hindi mo masabi ngayon, pagsisihan mo. Ang hawak mo ay tinatawag na back scratcher, ginagamit para kumamot ng likod. Umalis ka. Ito, tinatawag na massage hammer, ginagamit para paluin ang likod at para ma-relax ang kalamnan. Tungkol naman dito, mukhang octopus. Ito ay scalp massager o sikat na tawag, soul extractor. Ang mga ito, sa tindahan, 3 piso isa. Marami pa ako niyan sa bahay. 2 3 piso isa. Hahaha. Wang Ming, nagkamali ka ba? Ang mga ito ay sinaunang medikal na kagamitan. Paano naging back scratcher, massage hammer? Ang nakakatawa ay yung octopus. Narinig nyo ba? Sabi niya yun ay soul extractor, hahaha. Narinig niyo ba lahat? Si Wang Ming, talagang nababaliw. Sabi niya 3 piso lang ito. Ang ganitong sinaunang kagamitan. Kahit ibenta siya, hindi niya kayang bayaran. Ate, ano ba talaga ang nangyayari kay Wang Ming? Maaaring masyado namin siyang pinipili. Panginoon ng Cheng, saan kayo nakahanap ng ganyang tao para magpatawa? Patawa. Wang Ming ang manggagamot. Ikaw ba ay? Seryoso ka? Totoo talaga, ang mga bagay na ito, ang mga matatanda, kahit sino ay may isa. May isa. Bawat isa. Wang Ming, pwede bang tumigil ka na? May manggagamot din doon sa psychiatry. Kung gusto mo, ipatawag natin siya.
para tingnan ang utak mo. Sige, kung ganyan ka hindi naniniwala, then makikipagpustahan ka ba sa akin? Sige, taya. Anong taya? Ipapakita ko sa iyo itong pangmasahe sa ulo na hawak ko. Kung sa tingin mo masarap, ang round na ito, panalo ako. Ang 10 puntos ay akin. Eh kung matalo ka, Kung matalo ako, aalis ako sa kompetisyon at gagawin mo ang gusto mo sa akin. siya. Siya ay tumaya ng napakalaki. Kung matalo ito, ang pamilya Cheng natin ay mawawasak. Dahil naglakas loob siyang tumaya, maniniwala ako sa kanya. Sa tingin ko, nagbubulag-bulagan lang siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo siya. Kung di ka magsasalita, walang magsasabing pipi ka. And Itong parang alambre na octopus. Mukhang matalas at matigas. Paano ito magagamit pang masahe sa ulo? Oo nga. Sabi pa ni Wang Ming, magpapasarap daw siya sa tao. Sabihin mo, ang liit-liit na bagay na ito, may ganoon kalaking mahika ba? Bilisan mo, ang bagal-bagal mo. Binibigyan kita ng oras para maghanda. Natatakot ako na baka mamaya lumipad ka mula sa upuan. Paano ako magagawa? Masarap ba? Masarap ba? Masarap, masarap, ang sarap. Masarap ba? Masarap ba? Masarap, masarap, ang sarap, masarap ba? Ay, Diyos ko, parang nabuksan ang bumbunan ko. Ha ha ha. Diyos ko, bakit parang nabuksan ang bungo ko? Sarap ba? Sarap, ang sarap. Tigilan mo na. Kumusta, Wu Xiao? Tama ba ang sinabi ko? Hindi naman masarap. Puro ka kasinungalingan. Wow, amo? Bakit ayaw mong umamin? Wu Qiang, yung itsura mo kanina. Nakita namin lahat. Ang sarap mo kanina ah. Muntik ka nang himatayin. Masakit kasi, si Wang Ming talagang hindi alam kung paano gamitin ang artifact na ito. Pinasakit niya ako. Itong si Wang Ming, hindi marunong magmedisina. Paano niya magagamit ang artifact? Sa tingin ko, gusto lang niyang makalusot. Sinamantala niya si Wu Xiao para pagtawanan. Ako. Ikaw. Ang tuso ninyo. Gusto ko lang itanong, Wu Xiao, maaaring magkamali ang ekspresyon at mukha, pero yung sinabi mong sarap kanina, anong ibig sabihin? Oo nga, kanina si Wu Xiao. Ilang beses niyang sinabing, sarap, narinig namin, lahat? Tama nga. Ang kilalang pamilya Wu, bakit magtatakwil? Nakakahiya. Ayon kay Wang Ming, sa paraang ginamit niya kanina, tama lang na na-stimulate ang mga nerve endings sa ulo, kaya naging nakaka-relax na epekto, Wu Qiang. Hindi ka dapat para sa pustahan, mawalan ng katarungan. Pamilya Wu, yung anak mo kanina ay mali ang sinabi. Nakakahiya na kung matigas ka pa hindi umamin. Baka ang pamilya Wu ninyo ang posisyon sa medisina ay mawawala na. Si, ang pamilya Wu, tatanggapin ang pagkatalo. Binabati ang pamilya Cheng sa pagkapanalo sa round na ito. Si Wang Ming, pambihirang manggagamot, ay nakakuha ng 10 puntos. Salamat, Wu Xiao. Natalo ka na naman sa akin. Swerte ka lang. Hindi ako naniniwala na sa susunod na round ay mananalo ka pa. Tingnan. Ang ikalawang round. Medisina. Alam naman ng lahat, ang sakit ng tiyan ay hindi isang sakit. Kapag sumakit ito, talagang nakamamatay. Ang sakit ng tiyan, mula pa noong unang panahon, ay isang problemang patuloy na hinaharap ng medisina. Ngayon, sino ang makapagpapagaan ng sakit ng pasyenteng ito? Siya ang makakakuha ng tagumpay sa round na ito. Ang sakit ng tiyan na ito ay ang pinakamahirap na paksa sa kasaysayan ng Daxia. Pinakamahirap na usapin mula pa noong unang panahon. Ilang pasyente ng sakit ng tiyan ang pinahirapan ng sakit ng tiyan. Oo nga, ang sakit ng tiyan na ito ay talagang kakaiba. Ang karaniwang gamot ay hindi kayang gamutin. Ang operasyon naman ay hindi mahanap ang ugat. Ito ba ay paghahambing ng kasanayan sa medisina? Ito ay parang nakikipag-agawan sa kamatayan. Para mapawi ang sakit, baka subukan ang pagpindot sa Acupoint Hegu. Ngunit nasaan ang Hegu point na ito? Kung ako ngayon ay maglabas ng acupuncture chart at titingnan, ituturing ba itong pandaraya sa pagsusulit? Naku! Sa itsura ni Wang Ming mukhang hindi siya sanay sa ganitong uri ng paggamot. Hindi naman sigurado. Marami siyang alam at marami ring diskarte.
Siguradong may paraan siya na mamamangha tayong lahat. Huwag kang mag-ilusyon. Ito ay tunay na pagpapagamot. Hindi ito swerte para pumasa. Siguradong matatalo siya dito. Ang round na ito ay napakahirap. Kahit hindi kayanin ni Wang Ming Wuchang, ay hindi rin naman sigurado. Sige, abangan na lang. Kung sino ang makakatawa sa huli. Wang Ming, ngayon wala ka nang magagawa. Mas mabuting maghintay ka na lang at yumuko sa akin. Kayo muna, huwag mo akong gambalain sa loob ng 5 minuto. Ang yabang. At hinayaan mo pa akong mauna. Ang yabang mo. At bibigyan mo pa ako ng 5 minuto. Anong tingin? Kayo na muna. Bibigyan ko rin kayo ng ilang minuto. Ako ay isang espesyalista sa sakit ng tiyan. Ako na muna. Kainin mo itong bawang? Hindi sapat ang isa. Kailangan mong kumain ng marami. Kain pa. Kumain pa ng marami. Kain pa. Kumain pa ng marami. Kain. Ang kakaiba naman nito. Sino bang normal na tao ang kapag sumasakit ang tiyan ay kakain ng bawang? Iyan ay makakairita sa lining ng tiyan. Ano ang alam mo? Ito ang pinakamahusay kong sikreto. Ang bawang ay pumapatay ng bulate. Kinain niya ito. Kaya hindi nasasakit ang kanyang tiyan. Nababaliw na ang mundong ito. Kumusta? Doktor na peke, pakiramdam ko, mas masakit pa. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking paraan. Ilalagay ko ito sa iyong tiyan. Pagkatapos mailabas ang lamig. Hindi na sasakit. Halika. Masakit pa ba? Masakit. Teka lang, bigyan na lang ninyo siya ng bilis. Huwag na kayong mag-isip ng paraan para pahirapan ang kawawang ito. Ako si Shuyu, tagapagmana ng pamilya Shu. Tutusok ako ng acupressure points para maibsan ang sakit. Magaling, alam niya ang acupressure para sa sakit. Siya ay isang normal na tao. Mali, hindi dapat siya tumusok sa yintang point. Dapat sa huko, tigreng bibig. Naalala ko na, ang hegu point ay nasa huko. Gaan na ba? Teka lang, sumasakit ang tiyan niya. Bibigyan mo siya ng Baijiu na. Ang mga tao sa pamilya Shu ay hindi magaling. Ibig sabihin, masyadong mahina ang kanilang mga paraan. Mas maganda kung gumamit ng alak para pumatay ng mikrobyo, para tuluyang mawala ang pamamaga. Ang iba ay mahuhusay na doktor, pero ikaw, parang panis na kamay. Kapag sumasakit ang tiyan at uminom ka ng alak, magdurugo ang iyong sikmura. Wuchang, masyado naman radikal ang paraan mo. Wala pang sumubok niyan. Kailangan mong mag-isip muna. Umayas ka. Tigilan mo ang pagpapaloko sa akin. Kung wala kang sariling paraan, huwag mong hadlangan ang panalo ko. Uy, ikaw! Punong pamilya Wu, ano ang ginagawa mo? Ngayon ay oras ng paggamot ng anak ko. Walang sino man ang dapat gumambala sa kanya. Uminom ka na. Inumin mo. Siguradong gagaling ka. Huwag kang makinig sa kanya. Ang tatay ko ay presidente ng Medical Association. Magtiwala ka sa akin. Wang Ming, nabigo ang plano mo, di ba? Sa laban na ito, ako ang panalo. Talagang ganyan si Master Wu. Puro talento lang. Hindi tulad ni Wang Ming. Puro swerte lang. Ang pasyente ay hindi pa nagsasalita. Bakit kayo nagdiriwang na agad? Mag-ingat. Baka magsisi kayo. Sabihin mo sa lahat, mas mabuti ka na ba? Lakasan mo ang boses. Lalo na, marinig iyon ng taong iyon. Magsalita ka.
Naging pipi ka ba? Anong nangyayari? Sabi, pinapatay mo ang mga tao. Kung mamatay siya, may pananagutan ka. Tama nga, ang pasyente ay nagsusuka ng dugo. Nagagamot ba talaga? Pumapatay yata. Nagsusuka ng dugo. Ang sakit ng tiyan ay walang lunas. Kung hindi gumaling, iyon ang kanyang kapalaran. Anong kinalaman ng anak ko? Ikaw? Oo nga, ang paggamot ay para iligtas ang buhay. May panganib talaga. Malasang pasyenteng ito. Hindi na safe. Hindi ko naman kasalanan. Oo nga, normal lang iyan. Sino ang makapagsasabi na hindi sila papatay ng pasyente? Wala na akong sakit. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Pinindot lang ninyo ang kamay ko at nawala ang sakit. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Salamat. Salamat, doktor. Wang Ming, nagaling pala. Ang sakit ng tiyan ng pasyenteng iyon. Diyos ko, ang galing talaga. Nakakagulat talaga. Walang gamot. Walang injection. Nagagamot ng walang gamit. Baka naman, marunong siya ng maika. Isang himala, tama ang pagkakilala ko sa kanya. Ate, nanaginip ba ako? Nagawa ni Wang Ming ito. Kaya panalo na naman tayo? Hahaha. Mga kasama, mali ang pinupuri ninyo. Ang nagpagaling sa pasyenteng ito ay ang aking alak. Kasinungalingan mo. Ako ang nag-pressure para maibsan ang sakit niya. Unti-unti siyang gumaling dahil sa akin. Lahat kayo, pwede akong tumestigo. Bago gumaling ang pasyenteng ito, si Wang Ming ang laging pumipindot sa kanyang pressure point ng kamay. Nakita ko rin. Alam mo rin pala ang mga pressure point. Imposible. Sa mundo, ang mga dalubhasa sa traditional Chinese medicine lang ang marunong mag-pressure point. Janitor lang siya. Oo nga, puro kasinungalingan. Ang pamilya Shu ang mga ninuno ng pressure point. Sa harap niya, nagmamayabang ka pa? Wala kayong naiintindihan. Sabihin mo sa kanya ang pinindot ko ay ang Hegu Point? Anong Hegu Point? Hindi ko pa narinig. Magaling na ang iyong technique. Pero ang bahaging pinindot mo ay walang pressure point doon. Hindi ka ba marunong ng TCM? Hindi mo alam? Ang pinindot ko ay Hegu Point. Iho, naglakas loob kang pagdudahan ng pamilya Shu. Hindi marunong ng TCM. Hindi iyong pinuno ng pamilya Shu. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig sabihin niya? Pinuno ng pamilya Cheng. Ang taong ito na iyong dinala ay sobrang mayabang. Naglakas loob na dungisan ang kaalaman ng pamilya Shu sa TCM. Wang Ming, kahit ang pinuno ng pamilya Shu na tulad niya, na isang nakatatandang dalubhasa ay iyong nilalait, ngayong araw. Wala naman ako. Ako. Tumigil ka na. Nasaktan mo ang pamilya Shu. Sa iyong pamilya, sa iyong medikal na karera, may epekto rin iyan. Tama, ang pamilya Shu ay may mataas na moral na medikal. Iginagalang ng lahat. Kung magagalit mo ang pamilya Shu, hindi ito makabuti para sa iyong kinabukasan. Oo nga, Punong Shu, wala akong intensyon na saktan ka. Ngunit ang akupoint na higo, talagang sa katawan. Sa 362 akupoints. Kahit ako na isang janitor ay alam ito. Imposibleng hindi ninyo alam. Bata, mula noong nawala ang sinaunang mapa ng acupoints. Hanggang ngayon, ang tao ay natuklasan lamang ang higit sa 100 acupoints. Saan mo nalaman na may higit sa 300? Paano nangyari iyon? mahigit 300? Sa tingin ko, binilang mo sa panaginip. Oo nga, sa buong buhay ko hindi ko narinig. And na may maraming acupoints. Nakakatawa ka talaga. And Akala ko kanina, si Wang Ming ay may tunay na kakayahan. Nagkataon lang pala. Isang taong hindi alam kung gaano karami ang acupoints. Ang dami. At paano magkakaroon ng mahusay na medikal na katangian. Tama. Wang Ming, umuwi ka na lang. At maging janitor ka na lang. Si Wang Ming ay nag-angkin ng merito ng iba, sinatan, at pinahiya ang pamilya Shu. Diskwalipikado. Siya, kasama ang pamilya Cheng. Nalabasin ninyo. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Hinihiling ko sa langit na hatulan ang tapat at masama.
tingnan mo ito. Teka. Ito, sa mapa ng acupoints na ito, mayroon talaga 362 na puntos. Ito ba ang alamat na sinaunang mapa ng acupoints ng tao? Lumang chart ng mga acupressure point. Paano naman mangyayari? Ginoong Shu, kailangan mong tingnan ng mabuti. Huwag kang magpaloko kay Wang Ming na niloloko ka. Tatanungin kita, saan mo nakuha ang chart na ito? Isang araw napadaan ako sa bookstore, bumili ako ng medikal na libro, libre ito, kasama ng libro. Bakit hindi ko pa ito nakita dati? Ginoong Shu, si Wang Ming ay palaging mapagkumbaba. Ang chart na ito, siguradong siya mismo ang gumuhit. Mas mabuti iyan. Akala ko ikaw ay isang matigas ang ulo na binata. Hindi ko inaasahan na may kakayahan ka pala. Kung gayon ang ikalawang round, ituturing na panalo mo. Umalis na. Napakagaling! Nanalo ng 20 puntos. Nanalo na tayo. Napakagaling! Naligtas ang pamilya Cheng. Pasensya na. Ang may akda ng acupressure chart. Para sa aking buhay, kailangan kong kunin ang iyong kredito. Mabuti. Kung gayon, ang ikalawang round ng Sandali. Ginoong Shu. Hindi ito maaaring batay lamang sa salita ng pamilya Cheng upang hatulan ang pinagmulan ng chart. Kung nakuha lamang ni Wang Ming ito ng nagkataon, dapat pa rin siyang manalo. Oo nga, si Wang Ming ay may mababang kasanayan sa medisina, swerte lang siya. Bakit? Ginoong Wu, ano sa palagay mo ang dapat gawin? May isa pa namang laban, di ba? Kung manalo pa si Wang Ming, saka lamang kami maniniwala ng pamilya Wu. ang ikatlong round ng pagsubok, laban, praktikal na paghatol. Mamaya, magkakaroon ng 10 pasyente na may karamdaman, ay padadala sa mga cellphone ng bawat kalahok. Ang mga kalahok ay kailangang gumawa ng tamang paghatol. Paghatol, sa kalagayan ng pasyente, ang unang makatapos ng paghatol ay makakakuha ng 10 puntos. Ang ikatlong round na ito ay ang pinakamahusay ko. Hindi mo ako matatalo. Sige, good luck sa'yo. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Ang kalmado mo? Marunong ka bang mag-diagnose? Hindi eh. Pero dati, nakuha ko na ang 10 puntos. Kahit na sa ikatlong round manalo ka, tayo ay magiging tie lang. Hindi rin maituturing na talo ang pamilya Cheng. Kaya pala pumayag ka agad. Ganyan pala ang iniisip mo. Sayang may isa kang nakalimutan. Kung ang pamilya Cheng ayaw tuparin ang taya, dapat manalo ng championship. Kung bukas, ang medical conference kung hindi manalo ang pamilya Cheng, hindi lang ang pamilya Cheng ay tatanggalin sa Cloud City pati ako. Ay kailangan pakasalan siya. Naku, Paano ko? nakalimutan ito. Magsaya ka sa mga huling minutong ito. Pagkatapos ng laban, ibibigay ko ang hiya na naranasan ko sa iyo, kasama ang interes babawi. Ano ang gagawin? Kailangan kong manalo sa larong ito. Kundi, yung 2 laban kanina ay sayang lang. Pakiramdam ko si Wang Ming ay mas kinakabahan kaysa dati. Ate, ito na ang ikatlong laban. Hindi mo pa ba nakikita? Kapag mas kinakabahan siya, mas stable siya. Sa tingin ko, si Wang Ming ay natatakot. Kung ako sa kanya, ngayon pa lang ay hihingi na ako ng tawad kay Wu Xiao. Isang baguhan laban sa isang profesional na manlalaro, wala siyang pag-asa. Ang ganitong praktikal na paghuhusga ay nangangailangan ng katumpakan at bilis. Kahit na may maraming taon ng klinikal na karanasan, imposible na walang hamon. Sa nakaraang 2 medical competition, si Wu Xiao ay palaging unang natapos sa paghusga. Sa loob ng maraming taon, walang sinuman ang nangahas hamunin ang comfort zone ni Wu Xiao. Si Wang Ming ang unang tao sa mga nakaraang taon. 32. Ang ikatlong laban ay magsisimula na ngayon. Mangyaring ang lahat ng kalahok ay mag-click sa link upang sumagot. Kailangan pa bang husgahan ito? Ito ay heat stroke lang, di ba? Diyos ko, 3 segundo pa lang ang nakalipas mula nang ilabas ang tanong. May isang tao na nasagot ng tama ang unang tanong. Si
Sino ang ganoon kabilis? Kalahati pa lang ng tanong ang Binabati kita, Wu Xiao. Nakabasa ka na naman ng sarili mong record. Mas mabilis kaysa dati ang bilis mo. Ah, si Wu Xiao pala. Narinig ko na mabilis daw si Wu Xiao. Pero, hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Hindi na ba siya nag-iisip? Talaga namang anak ng chairman ng Medical Association. Kahit ganito kahirap na tanong, nasasagot niya ng tama. Siyempre, siguradong kabisado na niya ang kaalaman sa medisina. Iniisip ko pa lang ang mga kondisyon. Kung ganyan, ano pa bang paglalabanan natin? Kakaiba. Wala man lang umamin na siya ang una. Baka may sira ang sistema? Tama nga. Ako, sa unang tanong, umabot ng 10 segundo. Paano naman may tao na 3 segundo lang nasagot? Wang Ming, ang tagal na hindi mo pa nasasagot ang unang tanong. Hindi mo ba alam ang mga letrang ito? Hindi ka marunong? Siyempre, isa lang siyang janitor. Kaysa sa pag-alam ng sakit, mas magaling siya kung aling inidoro ang mas madaling linisin. Paano ninyo nalaman kung saang tanong si Wang Ming? Hindi pa inilalabas ang resulta. Huwag kayong masyadong mayabang. Oo nga, mas mabuti pang sumagot na kayo para hindi kayo mahuli sa iba. Siya? Kahit bigyan ko pa siya ng 30 segundo, hindi pa rin niya masasagot ang susunod na tanong. Kahit bigyan pa siya ng 30 minuto, baka hindi talaga kaya. Tapos na lahat. Itong si Wang Ming, nakatigil pa rin sa unang tanong. Host, matilarilyo. Host, 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 ako, host, host, tapos na. Host, 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 host. Wala pang isang minuto. Tapos na siya. Oo nga, hindi ba ito sumira ng record ng medical? Haha Dr. Wang, ang galing mo talaga. Ate, Bakit hindi pa ako nasa langit? pero nakikita ko na ang Diyos. Wang Ming, talagang hindi tayo binigo. Pero, ang sistemang ito ay nagpapakita, walang nag-submit ng papel. Hindi ba ako nag-submit? Baka masyadong mabilis ang pag-submit, kaya may delay ang system. 1. Wang Ming, ang yabang mo naman. Kakasagot mo lang ng unang tanong. Para kang natapos na lahat. Talaga nga, walang totoong kakayahan. Mahilig magyabang, puro yabang lang. Eksakto. Tulad ni Wu Xiao, ang totoong magaling. Hindi matatapos ang isang tanong at mag-iingay. Itong 10 pinakamahirap na kaso, sapat na para sa kanya. Sa bilis mong yan, mag-practice ka ng ilang taon, saka ka sumali sa kompetisyon. Pag-diagnose ng sipon at lagnat, tinatawag na top, parang ako. Pwede nga, magpanggap na dalubhasang manggagamot. Magkalat ka lang. Anyway, malapit na akong matatapos na, gusto kong makita. Gaano ka pa katagal magyayabang? Nako, nalaglang ang system. Si Wang Ming, talagang natapos niya. At ang mga sagot, pakitingnan ng malaking screen. Paano posible? 56 na segundo. Hindi ba't sinira nito ang talaan ng dakilang manggagamot ng Daxia? Paano nangyari ito? Yung ginoong Wu Ginoong Shu. Yung doktor na si Wang Ming. Dapat ay ng pagkakataong ito ng kumperensya ang panalo na, di ba? Ikaw, matandang hayop. Nakalamang ka na? Nagmamalinis ka pa? Mag-ingat ka. Kukunin ko si Wang Ming sa iyo. Wag. Binabati kita, si Wang Ming mula sa pamilya Cheng, ay naging kampiyon ng kumperensya ng medisina. Dr. Wang Ming, ang galing mo. Pwede mo ba akong gawing estudyante? Alam ko na noon pa si Dr. Wang Ming ay hindi pangkaraniwan. Talagang hindi nagsasalita kung hindi, kapag nagsalita, nakakagulat. Hahaha. Dr. Wang Ming, paano mo ba nagagawa nang napakabilis na matukoy ang mga sintomas? Ituro mo sa akin. Ituro mo sa akin. Ngayon makakasiguro na tayo. May isa pang bagay na hindi tayo Kahit na ikaw ang aking ate, pero hindi ko rin ibibigay si Wang Ming sa iyo. Wow. Itong walang kwenta. Bakit siya napakaswerte? 3 laban. Lahat ay napanalunan niya. Kailan siya naging ganito kalakas? Hindi ako kontento. Tay,
Mayroon ka pa bang ibang paraan? Hindi natin pwedeng ganito kadali pakawalan ng pamilya Cheng at si Wang Ming. Mukhang kailangan nating anyayahan ang nagtatago sa ibang bansa, ang nangungunang doktor ng Daxia. May nagawa kaming mabuti para sa kanya. Naniniwala ako na handa siyang lumabas at tumulong sa atin para turuan ng leksyon itong batang walang galit. Perpekto. Sa wakas, mayroon akong sariling negosyo na paghihirapan. Binibining Cheng, tigilan mo na yan. Wala namang saya. Paano mo nalaman na ako yun? Kailangan pa bang hulaan, maliban sa'yo? Sino pa ang magiging childish katulad mo? Ate, Kumusta? Mukhang maganda naman ang arrangement, di ba? Basta gusto mo, okay lang. Pero hindi ko lang maintindihan. Bakit gusto mo talagang maging independent? Bakit hindi ka na lang sa pamilya Cheng? tama, madali lang sa ospital. Hindi na kailangang magdala ng team kung saan-saan. Sa totoo lang, mula bata pa ako, gusto ko nang magtayo ng sarili kong klinika. Sakto naman na sa tulong ninyo ng pamilya Cheng, naging posible ito. Basta gusto mo, tutulungan kitang makamit. Ate, pumayag ka na sasama ka sa akin sa clinic. Pumunta na tayo ngayon. Sige. Sinasabi ko sa'yo, kapag nakita mo na ang manggagamot, dapat mong sabihin na ikaw ay graduate ng isang sikat na medical school sa ibang bansa, isang top graduate. Tiyak na tatanggapin ka niya bilang apprentice. Alam ko, paulit-ulit mo na yung sinasabi sa buong biyahe. Hindi ba para sa ikabubuti mo yun? Huwag kang matulad sa kuya mo, na si Wang Ming. Walang nagawa, nagtatrabaho bilang janitor sa ospital, at natanggal pa. Bilisan mo. Magandang araw po, pwede po magtanong, narito ba ang manggagamot ng pamilya Cheng? Wang Ming, Iyan ang dapat kong itanong sa inyo. TSK. Ngayon ko lang nalaman, pinalayas ka daw sa ospital. Bakit pumunta ka pa sa teritoryo ng Cheng, at nagtrabaho ka bilang janitor? Wala kang kwenta, kung malaman ng yumaong tatay mo, mabubuhay ulit siya sa galit. Buti na lang, hindi ka anak ko, ang anak naming si Kang. Kakagaling lang sa sikat na, medikal na universidad sa ibang bansa, at mag-aaral sa ilalim ng banal na doktor ng Cheng. Simula ngayon, magwawalis ka dito. Kapag nakita mo siya, dapat kang gumalang, yumuko at bumati. Ayokong marinig ang tungkol sa yumuko at bumati. Kapag nakapasok na ako sa Cheng, ang unang gagawin ko ay tanggalin siya. Mahilig ka talaga. Mahilig ka talagang mangarap ng gising, ha? Wala pang tiyak na bagay. Iniisip mo na agad kung saan ako Umuwi ka na, anak. Hindi ka tatanggapin ng manggagamot. Bakit magsasayang ka lang? Bakit mo naman desisyunan para sa manggagamot? Akala mo ba dahil nagwalis ka rito ng 2 araw, ikaw na ang amo rito? Ang ibig kong sabihin, walang common sense ang anak mo. Hindi pa nga tumatanggap ng estudyante ang manggagamot kahit tumanggap siya. Ang tatanggapin lang niya ay mga henyo sa medisina. Galing ako sa kilalang universidad at sinasabi mong wala akong common sense. Tanong kita, pag spray ng bukong-bukong, paano gamutin? Amputasyon syempre. Iyan ay clinical problem. Masasabi mo bang common sense iyan? Amputasyon? Kung ganoon ang sinasabi mo, kung may sugat sa katawan, ang pasyente di mapaparusahan mo ng death penalty? Sabihin mo nga. Na-spray ng paa, hindi makalakad, siya, hindi mo ampute. Paano niya isusuot ang... Siyempre, yelo ang gamit para sa cold compress. Prinsipyo ng paglawak at pag-ikli dahil sa init at lamig. Hindi mo alam yan? Ako. Siyempre alam ko. Ako. Mabagal lang talaga ako. Ikaw. Halika. Siya. Sige, tatanong kita ulit. Yung pasa pagkatapos mabunggo, ano dapat gawin agad? Hoy, kabisado ko to. Nung 1 linggo lang.
Nag-eksperimento ako. Hiwain lang ang pasa, ilabas ang dugo, okay na. Nako, ano sa tingin mo? Ang galing, di ba? Ang talino ng anak ko. Ikaw, walang kwentang janitor. Hinding-hindi ka tatalo sa kanya. Talagang kahanga-hanga. Kung ganito ang paggamot ng anak mo, yung pasyente, siguradong Kaya mo ba? Ulitin mo nga. Top student ako sa medisina. Maraming tao ang naghahanap sa akin para magpakonsulta. Pero, hindi ko sila pinapansin. Ang aking husay sa medisina, kailan ka naging isang sweetie para mangialam dito? Eh di hindi mo ako kayang talunin? Eh di pati ang sweetie, hindi mo kayang talunin? O ikaw? Ay. Alam ko na. Sinadya mong mag-aksaya ng oras dito para hindi makita ng anak ko ang doktor. Ang sama ng intensyon mo. Ngayon, pinipigilan mo pa ang daan ng anak ko patungo sa tagumpay. Niloloko mo lang pala ako. Teka lang, kapag nakita ko na ang doktor, siguradong palalayasin kita sa Yunjo. Nasa loob pa sina Cheng Ching at Cheng Shui. Hindi sila dapat pumasok at mag-away. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Wala ang doktor. Pero may mahalagang bisita sa loob. Hindi kayo dapat pumasok at mang-abala sa kanila. Hindi ka namin pinaniniwalaan. Nasa loob talaga ang doktor. Kung lalo mo kaming pinipigilan, lalo naming gustong pumasok. Ay, umalis ka. Kung hindi ka aalis, gagamit ko ng dahas. Sige, suntukin mo. Kung masira mo ang isang janitor, sayang bayan. Sino kayo? At nangahas kayong mang-api kay Wang Ming? Hoy, iniwan ka ni Fang Wei. May bago kang dalawa. Ang gaganda naman. Saan mo nakuha yan? Oy, Igalang mo ang iyong bibig. Pwede mo akong insultuhin, pero huwag mo siyang galawin. Ang tapang-tapang mo naman. Ah, eto. Ha? Ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Bakit parang walang lakas ang kamay ko? Pinipindot ang median nerve. Magiging manhid at mahina ang kamay mo. Hindi ka ba matalino? Yung simpleng kaalaman hindi mo alam? Oy, ingat baka lumabas ang banal na doktor at makita kang inaapi. Ang magiging alagad niya, mapapahamak ang buhay mo. Ikaw. gusto mo siyang gawing alagad? Nakita kanyang pumatay ng tao. Aral. Hindi ko naman sinabi yon. Anong sinabi niya? Tatanggap ka ng alagad? Baka. Ang punong manggagamot ng pamilya Cheng ay Itong si Wang Ming ay hindi nagsabi na hindi siya isang doktor. Nakakatakot isipin, di ba? Imposible. Talagang imposible. Si Wang Ming ay isang nagwawalis lang. Kung doktor ka, luluhod ako ngayon at dilaan ang sahig. Hoy, batang matakaw. Sa akin nanliligaw ay hindi pwede. Wang Ming, huwag mong samahan ang clown na yan. Sayang lang ng oras. Hindi mo ba sinabing sasamahan mo kaming mamili? O kaya, Tatawagin ko na lang ang mga security ng Cheng para paalisin sila. pamilya Cheng. oo nga, ako ang pangalawang anak na babae ng pamilya Cheng. Ito ang ate ko. Natatakot ka ba? Hindi ako naniniwala kayo ay magkakampi sa buwatan para dayain ako. Nagpapanggap na mayamang pamilyang Cheng. Dagdag kasalanan. Kuya, anong pakinabang ko sa panloloko sa iyo? Bibigyan ba ako ng sertipiko o bibigyan ako ng milyon? Magkunwari ka pa. Ay, sinong hindi marunong magyabang? Wang Ming. Sabi mo ikaw ay isang mahusay na doktor. Kung gayon, magpakita ka ng ebidensya. Ay, tama. Ilabas mo. Kung hindi mo ilalabas, ipopost kita sa internet. Gusto kong lahat ay pumuna sa iyo. Tingnan natin kung sino ang gagamit sa iyo. Hintayin mo na lang na mamatay ka sa gutom sa kalye. Tandaan mo, kunan mo ako ng magandang anggulo at isama mo ang topic na guwapo at mahusay na doktor ng Yunjo May Traffic. Akala mo hindi ako maglalakas loob? Teka lang, maglalagay pa ako ng location. Ngayon, ang mahuhusay na doktor ay sikat. Naglakas loob kang magpanggap na siya? Tatawagin ko ang lahat. Ay, Grabe, yung janitor nagpapanggap na manggagamot. Sino yan sa paligid? Sama ka sa akin, haharapin natin siya. Ako na, nag-explain ng manggagamot. Ang daming bagong kaalaman. Siya ang tunay na Diyos na nagliligtas sa mga naghihirap. Sinamantala ang kasikatan niya, kailangan siyang bigyan ng leksyon. Magdadrive ako ngayon papunta. Sinong malapit? Sumunod agad. Huwag hayaang makatakas ang peking ito. Kailangan ko siyang lumuhad at humingi ng tawad. Ay, isang palaso na tumagos sa ulap, libu-libong mandirigma ang darating. Kayong ilan, handa kayong mapahiya. Sino ang nagpapanggap na manggagamot? Siya! Bilis!
Teka, manggagamot na si Wang Ming? Ikaw ba talaga? Ano ba? Ikaw yung nagpapakain ng bawang sa pasyenteng may sakit ng tiyan? Paano ka naging masugid kong tagahanga? Mula nang magkahiwalay tayo noong araw na iyon, namangha ako sa inyong malawak na kaalaman sa medisina at sa inyong napakahusay na kakayahang medikal. Hindi ko makalimutan. Pagka-uwi ko, pinagbuti ko ang aking kakayahang medikal at nagsikap upang maging kwalipikado para maging alagad ninyo. Ate, tingnan mo nang mabuti, peke siya. Sino ang sinasabi mong peke? Noong araw ng medical conference, naroon din ako. Si Wang Ming na mahusay na doktor ang nagwagi noong araw na iyon. Kahit maging abo siya, makikilala ko siya. Mahusay na doktor, bakit hindi ninyo ilabas ang inyong medalya at ipakita sa lahat? Noong una, gusto ko lang manahimik. Kayo ang may gusto. Hindi nga. Itong walang kwenta ay talaga palang Wang Ming, hindi. Kuya, magkaibang tatay at nanay tayo, pero parang tunay na magkapatid. Patawarin niyo po ako, hindi ko na uulitin. Gawin niyo po akong estudyante. Ha? Oo nga. Ay, ako naman ang stepmother mo. Pamilya naman tayo. Alang-alang sa akin. Tanggapin mo si Kang. Ha? Oo. Hindi tatanggap. Ininsulto niya ang doktor at ipinost pa siya online. Kami, para sa doktor, ay magtuturo sa kanya. Laban, huwag, Ay, sandali. Sinasaktan na, huwag na. Mali ko. Ay, huwag na. Mali ko, doktor. Huwag hampasin. Ang lala ng pagkakataga. Buti na lang klinik ito. Sinasaktan. Dalhin sa loob. Gagamutin. Madali lang. Tulad nito, mga taong mababa ang tingin sa iba. Dapat ganyan sila turuan ng leksyon. Ano? Darating uli ang pamilya Wu para hamunin? Punong Cheng na saan ang mga Wu? Nagdala ng hamon at umalis na sila. Ang yabang, sabi dito. Kung mananalo ako, ibibigay ng Wu ang posisyon ng punong angkan sa pamilya Cheng at kikilalanin ang titulo kong banal na doktor. Kung matatalo ako, si Cheng Qing at si Cheng Shui ay mapupunta kay Wu Qiang. Tay, bakit ka malungkot? Baka naman hindi ka naniniwala na mananalo si Wang Ming? Tay, hindi mo pa ba alam ang galing ni Wang Ming? Kaya nilang pumunta. Kaya nating pumunta. Sa huli, tiyak na tayo ang mananalo. Tatay, hindi mo ba alam ang kakayahan ni Wang Ming? Kung maglakas loob silang pumunta, lakas loob din nating pumunta. Sa huli, tiyak na tayo ang mananalo. Si Wu Qiang na natalo na sa akin dati. Ilang beses na ba niya akong natalo? Sa ganyang antas, kaya ko siyang talunin ng daang. Ano ang masasabi mo sa pamilya Wu? Isa silang matandang pamilya na nananatili sa isang lugar sa loob ng isang siglo. Ngayon na naglakas loob silang hamunin tayo, tiyak na may nakatagong plano sila. At saka, inanyayahan nila ang mga mamamahayag. Ito ay ilulunsad sa buong mundo. Tayo, pwede naman tayong hindi pumunta, di ba? Hindi pwedeng hindi pumunta. Ang bagay na ito ay pinapanood ng buong mundo. Kung hindi tayo pupunta, hindi ba ibig sabihin noon na natalo tayo? Tama ba? Ang epekto nito sa atin, sa pamilya Cheng, ay napakalaki. Napakalaki. Bahala na, kung may darating na sundalo, sasabuhin natin. Kung may baha, gagawa tayo ng lapit. Tatanggapin ko ang hamon. Tatanggapin ko ang hamon. Bago umalis, nagdala ako ng gamot mula sa bahay. Sana makatulong. Dr. Wang Ming, sa palagay mo, sa laban na ito, gaano ka sigurado? Dr. Wang Ming, balita, dati kang janitor lang. Paano ka biglang naging sikat na doktor? Nagpakumbaba ka ba talaga o may ibang dahilan? Dr. Wang Ming, sagutin mo. Sagutin mo na, walang komento. Walang komento. Dr. Wang Ming, huwag kang kabahan. Ibigay mo ang iyong pinakamahusay. Susuportahan ka namin mula sa audience. Huwag kang mag-alala. Si Wu Qiang ay natalo ko na dati. Kahit handa siya, tiyak na hindi niya ako matatalo. Wang Ming, sino ang nagsabing lalaban ako sa'yo? Hindi ikaw? Naiintindihan ko na. Natatakot ka na matalo ka sa akin. Natatakot ka, di ba? Wang Ming, akala mo kung sino ka? Akala mo kung sino ka? Si Wu Xiao. Hindi na siya interesadong makipaglaro sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, si Wu Qiang ay dapat henyo sa medisina. Kahit siya,
dinurog ko sa lupa. Ang pamilya, Wu ba ninyo? Mayroon pang mas magaling sa'yo na nakatago? Bakit ka nagmamadali? Hintayin mong magsimula ang laban? Malalaman mo sa pagkakataong ito. Tiyak na hindi mo matatalo ang pamilya Wu. Hintayin mo at kasama ng pamilya Cheng, mawawala. Ang pamilyang Cheng at Wu paligsahan sa medisina. Magsimula na tayo. Tawagin natin ang mga kalahok mula sa magkabilang panig. Narinig ko na natalo ni Wang Ming si Wu Xiao. Ang pamilya Wu ay makikipagpaligsahan pa rin sa kanya. Paano naman ang pamilya Wu? Sino ang kanilang isasalang? Hindi naman pwedeng ang pinuno ng Wu ang lumaban. Ang mga tao ng Wu, nasa ilalim lang ng entablado. Sino pa ba? Masyadong misteryoso. Ate, bakit wala pa ang kalahok ng pamilya Wu? Ano ba ang kanilang plano? Hindi ko alam. Ang puso ko, bakit laging tumitibok ng mabilis? Wu Xiao, 2-3 minuto na ang nakalipas. Mula nang magsimula ang laban. Nasaan ang mga Wu ninyo? Baka naman natatakot siyang makipagkumpetensya sa akin. Natakot na ba? Siguro pinaasa lang kayo ng pamilya Wu? Ganyan lang ba ang pasensya mo? Ito, ang boses na ito ay... Hindi. Hindi nga. Ang mga Wu. Paano nila siya naimbita? Napakalakas ng aura. Tiyak na isang dalubhasa ang taong ito. Siya ay ang banal na manggagamot ng Daxia Shen Qingpeng. Dakila? Dakila. Ang dakilang manggagamot ng Xia. Makipagpaligsahan ka sa akin. Hindi naman biro ito, di ba? Wang Ming, ang yabang mo dati, hindi ba? Ano? Nakita mo ang dakilang manggagamot ng Xia? At naging asong may buntot sa pagitan ng binti? Hahaha. Wang Ming, nasaan ang yabang mo kanina? Ngayon, tingnan ko kung paano ka mananalo. Paano makikipaglaban si Wang Ming sa ganitong nakatatanda? Ang mga Wu niyo foul ba ito? Miss Cheng, hindi bawal sa patakaran ang cross-level fighting rule. Sumusunod tayo sa batas. Haha. Ang pamilya Wu ay napakasama. Niloko nila tayo. Bata, ikaw iyon, sinira ang aking record. Nakatatanda. Kung sasabihin ko, aksidente ko lang nasira, maniniwala ko. May personalidad. Kung gayon, ang susunod na laban, hindi na ako magpapakita ng awa. Ang kompetisyon na ito, best of 3. Unang laban. Teka. Boy, ito ang karaniwang laban. Sa tingin ko, sawa ka na. Ngayon, tayo ay nalang magpalit ng panuntunan. Laban tayo sa ibang bagay. Ano po ang gusto ninyong paglabanan? Ang paksa mula sa mga manonood na narito. Kahit anong sakit ay pwedeng pumunta at magpatingin. Tayo naman ay gagamutin dito mismo. Sa loob ng 1 oras, kung sino ang makakagamot ng pinakamaraming pasyente, siya ang nanalo. Hindi. Paano naman ito? Paano ninyo babaguhin ang patakaran sa gitna ng laro? Ito, tila wala ring nakasaad sa alituntunin. Hindi pwedeng baguhin ang mga patakaran ng laro. Si Wu Wentao, matandang iyan, palaging nagsasamantala. Dahil sa sistema ng paligsahan, may pag-asa pa sana si Wang Ming na manalo. Pero sa ngayon, Hahaha. Wang Ming, makipag-agawan sa banal na manggagamot ng Daxia. Sa bilis ng pagliligtas, talagang wala ng pag-asa ang pamilya Cheng. Ha. Wang Ming, sumuko ka na ngayon para hindi masayang ang oras ng lahat. Dumating na tayo rito. Subukan na lang natin ang huling pag-asa. Siya, Ginoo, mangyaring ituro sa akin. Kahit anong sakit, pwedeng lumapit at magpatingin. Magsimula na tayo. Ako. 2 doktor. Kaninang umaga, nasugatan ang kamay ko. Dugo pa rin ngayon. Paki-bandage naman. ito. Ayos na. Ito? Ano ito? Ito ay band-aid. Napakaliit ng sugat niya. Hindi na kailangan ng gasa. At saka, kapag gumaling na ang sugat,
Ang gasa ay lalago sa loob ng laman. Masakit ang pagtanggal nun. Ito ba ay isang piraso ng tape lang? Napakaliit na bagay? Hindi ba ito tumatagos ang dugo? Hindi. Malapit sa sugat, may absorbing layer. Maaaring sumipsip ng kaunting dugo para mabilis mamuo ang dugo. Wow! Hindi pala ito nakakaapekto sa daliri ko. Noong nasugatan ako dati, ang kamay ko ay nabalot na parang isang malaking bendahe. Pero, itong maliit na bagay lang. Hindi ba ito dapat mabasa? Pwede itong mabasa. Ang band-aid ko ay waterproof. Pwede mong basain kahit kailan. Ha? Pero, tandaan lang, napalitan ito madalas. Salamat. Nagpagaling si Wang Ming ng isang pasyente. Unang puntos. Wow, si Wang Ming ay mas mabilis pa sa Immortal. Yung bagay na iyon, parang artifact talaga. Mukhang napaka-kapaki-pakinabang. Sayang, hindi ako nasugatan. Kung hindi, sasama rin ako. Hihingi sana ako ng ilang band-aid. Ang galing ni Wang Ming. Mayroon pa palang immortal? Mga bagay na hindi pa nakikita ng immortal. Siyempre, hindi mo ba alam kung kaninang manlalaro iyon? Imposible. Wang Ming, paano siya nagkaroon ng maraming artifact? Si Wang Ming ay swerte lang. Tiyak na pinagbibigyan siya ng immortal. Tiyak na hindi niya matatalo ang immortal. May kakayahan. Susunod, magiging seryoso na ako. Halika, Okay. Malapit na ang oras. Talo si Wang Ming. Hindi naman sigurado. Ang lapit ng score. Sino kaya ang mananalo? Hindi pa tiyak. Tingnan ninyo si Wang Ming. Nagmamadali at gulo-gulo. Hindi naman kamukha ng Diyos ng medisina, na napakagaling. Sigurado ba kayo na mananalo siya? Diyos ng medisina ay sa medikal na komunidad ng Daxia, isang maalamat na modelo. Sa loob ng maraming taon, hindi pa siya natatalo. Kahit si Wang Ming ay napakagaling pa, hindi niya malalampasan ang Diyos ng medisina. Ang record na iniwan ng Diyos ng medisina, kayang sirain ni Wang Ming. Talunin ng Diyos ng medisina mismo ay tiyak na hindi mahirap. Kung muli lang gagamutin ng isa pang tao, mananalo na. Mga dalubhasang manggagamot, ang katikati ng katawan ko, lalong nangangati. Tingnan ninyo ako. Dito. Ito ay nakakahawang sakit. Wang Ming, lumayo ka sa kanya agad. Huwag kang mahawa sa kanya. Oo nga, ang sakit na nakakahawa ay walang lunas. Bumaba ka na. Huwag mo siyang pababain. Napakalapit niya sa pasyente. Tiyak na nahawaan na siya. Tama. Dakpin at sunugin siya agad. Para di tayo mahawa sa kanya. Tama si Mr. Wu. Si Wang Ming ay napakalapit sa kanya. Sigurado, kailangan siyang kasama ring pagdesisyonan. Tumawag agad ng pulis. Dakpin siya. Wang Ming, Diyos ko! Tingnan ninyo. Hinawakan pa siya ni Wang Ming. Baliw na talaga siya. Dapat patayin si Wang Ming. Huwag siyang makahawa pa sa iba. Meron ka bang kinain ngayong araw? Medyo nagutom ako kanina. Kumain ako sa baba ng ilang mangga. Doktor, wala naman akong sakit na nakakahawa, di ba? Hindi ito nakakahawa. Allergic lang. Allergy. Anong sintomas yan? Hindi ko pa narinig yan. Hindi ba nakakahawa? Spito, Hindi nakakahawa. Ito lang ay karaniwang sakit. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Ito ay tiyak na nakakahawang sakit. Ang gusto niya ay mahawaan ng lahat. Tama. Tingnan ninyo siya. Ang dami niyang kulang pantal sa katawan. Tiyak na malubha ang sakit niya. At hindi nagagamutin. si Wang Ming ay hindi. Ganong tao. Huwag kang manira ng iba. Tama. Ang kakayahan ni Wang Ming sa medisina ay nakikita ng lahat. Sabi niya hindi ito nakakahawa. Tiyak na hindi. Dahil, Sabi mo ito ay karaniwang sakit. kaya mo bang gamutin ito? Kung iinom siya ng isang tableta, gagaling siya agad. Ha, Wang Ming, paano naman? Malamang mga candy lang yan. Pangloloko sa 3 taong gulang? Tama nga, Wang Ming.
Akala mo ba ang dala mo ay mahiwagang gamot? O yung nakakagamot ng lahat ng sakit? Pero ang mga binigay ni Wang Ming ngayon, iba't ibang kulay na tableta, talagang nagpagaling sa mga pasyente lahat ng sakit nila. Wu Chang, kung naiinggit ka kay Wang Ming, sabihin mo lang. Sabi niya kaya niyang gamutin, ang taong ito, talagang kaya niya. Sige, okay. Wang Ming ngayon. Kung hindi mo siya magagamot, papagawin kita kasama niya. Pumasok na nakatayo, lalabas na nakahiga. Kainin mo? Eh, 不痒了，红疹也都消了。这么神奇吗？哎呀，如此神奇的药，老夫从来没有见过。那个小友啊，能不能赠送给老夫一两片，让老夫研究一下呀？啊，没问题，前辈，我这里的药您随便拿。好，好。本次争霸赛胜者成家王明，请一仙颁奖。我老了，这大夏一仙之杯就赠送给你了，也算是你对我的赠药谢礼了。吴家主，你这是要去哪儿啊？我们还有点事儿，先走了。恭喜你啊！当初挑战书上的赌注，你还记得吧？没错，吴家主，你们输了。这云州医疗协会首席之位，是不是该给我们成家了？啊？好，我现在就去拟协议，把一切资源都给你们成家。哼！哎，吴强，我们还有些私人恩怨要了。王明神医啊，不，一仙，王明一仙。之前是我有眼不识泰山，得罪了您，我现在已经知道错了，还望您高抬贵手。我现在已经知道错了，还望您高抬贵手啊！王明，求你放过我，我都是被吴强威胁的。哎，你个贱女，当初明明是你！你闭嘴！王明，你说你会原谅我的，还说你会娶我的，是不是？你想得美！我说过，之前你们侮辱我的仇，我一定会报。放开我！王明，事情都了了，答应我们的去逛街，什么时候兑现？对呀，我都按捺不住了，快走吧！今天王明请客。好。